Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa special na handog ng God's Healing Message ngayong mga mahal na araw o Holy Week. Ito po ang pagbubulay-bulay sa 7 huling salita ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang inyong mga kasama ngayong oras na ito. Ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Ryan America. Samahan niyo po ko sa pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. At upang patuloy tayong samahan ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Amang nasa langit, salamat at patuloy mo kaming sinamahan at patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang pagnilayan ang mga salitang binigkas mo sa krus ng Kalbaryo. Sama-sama po naming sariwain ang mga salitang binigkas mo upang maitanim sa puso at isip ng bawat manonood upang mapagbulayan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Muli sa magandang araw po at kayo po'y patuloy na nakatunghay sa ating special Holy Week presentation dito sa God's Healing Message. At ito pang napagnilayan ng mga nakaraang araw simula ng Sabado hanggang kagabi, Huwebes Santo. Ito pong tinatawag na bahagi ng Holy Week presentation. At yung pinaka Holy Week presentation ay mula Palm Sunday na nagsimula sa playback patungkol sa victory over temptation, and then itong Holy Monday, pagnilayan po natin patungkol sa tinatawag na series ng Repentance and Faith, at ang pinagnilayan po ay tinatawag na Repent. At noong Holy Tuesday ay pinagnilayan po sa Holy Week Special ito pong Faith. Ito po ay base sa series ng Repentance and Faith. At noong Holy Wednesday, pinagnilayan po natin ang mensahe noong April 7, 2017 patungkol sa Passion and Death of Jesus. At nitong Monday, Thursday, pinagnilayan po ang recorded video noong 2021 patungkol sa tinatawag na Christ died on the cross for us. At dahil po Biyernes Santo, pagnilayan natin ang mensahe tungkol sa mga salitang binigkas ni Jesus sa krus. Ating matutunghayan ang mabuting balita. Hanghanguin po natin sa Gospel ni St. Luke, Luke chapter 23, umpisa sa talatang 26 hanggang 49. At ganito po ang nakasaad.
As they led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. A large number of people followed him, including women who mourned and wailed for him. Jesus turned and said to them, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep for yourselves and for your children. For the time will come when you will say, 'Blessed are the barren women, the wombs that never bore, and the breast that never nursed.' Then they will say to the mountains, 'Fall on us,' and to the hills, 'Cover us.' For if men do these things when the tree is green, what will happen when it is dry?" 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, there they crucified him along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him which read, "This is the King of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth. Today you will be with me in paradise." It was now about the 6th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. The centurion, seeing what happened, praised God and said, "Surely this was a righteous man." When all the people who had gathered to witness this sight saw what took place, they beat their breast and went away. But all those who knew him, including the women who had followed him from Galilee, stood at a distance watching these things. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaguhoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao,
at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, bumuko kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga kasuutan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang iginirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulanan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang 7 ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito, sabi niya. Ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita na rin nila ang mga bagay na ito. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa ating Panginoon. Brothers and sisters, ating pong matutunghayan sa ating mabuting balita ay tatawagin natin the words of Jesus on the cross. Kung matatandaan po ninyo ang isang digitally restored and remastered version ng isang pelikula na ipinalabas sa mga sinihan noong 1996 na titled ay Kristo. Diyan natin makikita ang pinakagrabing hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus. At sa ating pong natunghayang ebanghelyo kung saan mismong Panginoong Jesus ay tiniis ang hirap at kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang tayo na nasa sanlibutan ay maligtas mula sa kasalanan. At dito natin masasalamin ang mga
binigkas niyang salita habang nakabayubay sa krus. Now, ano po ang mga salita ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus? What are the words of Jesus on the cross? Ang unang salita na binigkas ni Jesus sa krus ay makikita natin sa Luke 23 34a. Ito pong sinabi ng Panginoong Hesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang unang salita na sinambit ni Jesus ay ang pagpapatawad, forgiveness. Now, kung may mga pagkakamali at may mga taong may sama ng loob laban sa atin, mahalaga po ang magpatawad. Bakit kamo? May utos ang ating Panginoong Hesus ayon sa Luke chapter 6 verse 37. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at kayo'y patatawarin ng Diyos. Alam niyo po, sa atin, sa mundo, mahirap ang magpatawad. Tila parang sinasabi nating ang bigat naman ang pinapagawa ng Panginoon. Hindi po ganun kabigat pagdating sa pagpapatawad. Pinatunayan ni Jesus na tayo po ay patuloy na patawarin ng Diyos. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo nagkakasala. Paulit-ulit. Ika nga ni Father Sunny Declaro, kundi iadya mo kami sa aming paulit-ulit at lihim na pagkakasala. Lahat tayo paulit-ulit na nagkakamali. Paulit-ulit tayong nagkakasala. Pero ang Panginoon marunong magpatawad. At patatawarin tayo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Gawin simple para namin ang awin ninyo.
pangalawang salita na binanggit ni Jesus habang siya nasa krus. Ang ikalawang salita na sinambit ni Jesus ay manggagaling sa Luke 23:39 to 43. One of the criminals who hung there hurled insults at him. "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God," he said, "since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Ano pong ibig sabihin nito? Ang ikalawang salita na sinambit ni Jesus habang nakabayubay sa krus ay ito: salvation, kaligtasan. Tayo po ay patuloy tayong makakaranas ng kaligtasan. Yan ang Kristong marunong tumupad sa kanyang mga pangako. Kahit ang nagtitikang kriminal, inalok niya ang kaligtasan. Di tulad ng isang kriminal, medyo hambog ang pag-uugali. Malakas pa ng loob na hamunin si Jesus na iligtas ang sarili at pati sila. Alam niyo po, lahat tayo nagkakasala. Tularan natin ang nagtitikang kriminal. Inamin natin ang ating mga pagkakasala. Inamin din niya na siya'y nagkamali. Kaya pinatawang parusang yon. At na makita niyang kasama nila ang Panginoong Hesus na nakabayubay sa krus. Ito ang kanyang hiling sa ating Panginoon. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang tanging sagot ng Panginoong Hesus, today, you will be with me in paradise. Taas ang ating mga kamay, higit ang ating mga mata, at sabay-sabay nating awitin ang awiting pangahawakan. Gawing simpleng panalangin ang awiting ito. Panginoon, lumalapit. Kailan
aking dalangin hanggat kailan pa man aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Yes, okay. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Now, pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tanging kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo, pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Ano naman ang ikatlong salita na sinambit ni Jesus? The third word of Jesus on the cross is affection. It is found in John 19:25 to 27. Near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When he saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." Tulad ng mahal na Birheng Maria na ina ng ating Panginoong Hesus, damang-dama ang totoong pagmamahal ng isang ilaw ng tahanan. Kaya di nagpatumpik sa pagmamahal na iyon, mga kapatid sa pananampalataya. At habang nasa krus ang Panginoong Hesus, tinignan niya ang nagdadalamhati niyang ina at ang minamahal na alagad na nakatayo sa paanan ng krus. Kaya ang pagmamahal ni Jesus ay ramdam na ramdam ng kanyang ina at ramdam na ramdam din ang isa sa kanyang mga alagad na minamahal. At yan ay si Juan na mapagmahal. Kaya kayo mga anak, igalang natin ang ating mga magulang. Maging ang ina ng tahanan
Kaya meron tayong ina, sapagkat sila nagluwal sa atin, sila ang nag-alaga, sila ang nag-aruga. At naway iparamdam sa ating ina ang kanyang pagmamalasakit. Iparamdam natin sa kanya ang pagmamahal, gaya ng pagmamahal na nadarama ni Jesus. Huwag natin baliwalain ang pangaral ng ating ina. Sapagkat si Jesus ang nakasambit sa kanyang ina at sa kanyang alagad. Here is your son. Here is your mother. Habang makutulog ay binakang kaya at kung
The fourth word of Jesus on the cross is anguish, hapis. Even Jesus, while he hung on the cross, he felt anguish, not just spiritually, but in his physical body. It is found in Mark chapter 15, verse 33 and 34. At the 6th hour, darkness came over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Alam niyo po, sa buhay ng tao, tila sa panahon ng trahedya at mga sakuna, kumbaga ang pakiramdam ng bawat isa, pinabayaan daw tayo ng Panginoon. Alam niyo po, during pandemic, akala po natin iniwan tayo ng Panginoon sa ere dahil sa pandemyang yon. Subalit kibuti ng Panginoon, sapagkat ang kanyang salita hindi tumitigil. Bakit kamo? May pangako ang Panginoong Hesus. May binitiwang salita ang ating Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. How to prove it? Yan ay sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang binitiwang pangako. Ganyan mangako ang Panginoon. Hindi tayo iniwan, hindi niya tayo pababayaan. Tatanungin ko po kayo, iniwan ba tayo ng Panginoon sa oras ng hirap at sakit? Iniwan ba tayo ng Panginoon sa oras ng kagipitan? The answer is no. The question is, kailan ba tayo iniwan ng buhay na Diyos? Kailan
The fifth word of our Lord Jesus Christ on the cross is suffering, pagdurusa. John 19 verse 28. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Tila baga dahil sa uhaw, lalo pang dinanas ang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang uhaw na naranasan ni Jesus ay ang pagmamahal, pag-ibig. Sabi nga po ng isang popular na awitin, ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, o Panginoon. Mas maliwanag pa po sa sinag ng araw ang uhaw na naranasan ni Jesus. Kaya't uhaw ang ating puso upang tayong lahat ay sambahin at papurihan ng Diyos. Sariwain natin ang pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. Nang sa gayon, di tayo sinalubong ni salungatin ang mga bagay na hindi nararapat. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka. Lagi kong kasama. Nakalooban, dulot mo'y kapayapaan.
lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ang aming mga puso na ikaw ay sambahin. Ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Ano naman ang ika-6 na salitang binigkas ni Jesus? The 6th word of Jesus on the cross is victory. Tagumpay. Natatandaan niyo po ba doon sa execution scene ng pelikulang Jose Rizal? Tila baga sinabi ni Rizal bago siya barilin ng mga sundalong Espanyol, "Consumatum est." It has done. Pero parang yun din ang sinabi ni Jesus according to John chapter 19 verse 29 and 30. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Now, bakit kailangan ng tagumpay ang Panginoong Yesus? Gayong nakabayubay siya sa krus. The answer is this. Kaya sinambit ni Jesus ang katagang "It is finished" o naganap na. Nangangahulugang nagtagumpay si Jesus sa sumpa. Nagtagumpay sa kasalanan. Nagtagumpay sa parusa. At nagtagumpay siya sa kamatayan. At nagtagumpay ang Panginoon sa mga naganap at nanatupad na naayon sa lumang tipan. Sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito, iisip mo, upang madami
manalig sa'yo. Buhay ko ito, linisin ko upang magamit mo ang buhay ko. Ayos pag-ibig mo ay di nagbabago. Aking mong anak na matay dahil sa sala ko. Masasalamat ko maging sa miyan ang pagsamba sa Panginoon Jesus. Tuon ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya ang Diyos. Ayos pag-ibig mo ay di nagbabago. Aking mong anak na matay dahil sa anak ko. Masasalamat ko maging sa miyan ang pagsamba sa Panginoon Jesus. Tuon ko ay luluhod, siyang dakila sa lahat, siya ang Diyos. Siya'y dakila sa lahat, siya ang Diyos. Siya'y dakila sa lahat, siya ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang pinakahuling salita na binigkas ni Jesus. At ito po'y pagnilayan po natin. The seventh and last word of Jesus on the cross is contentment, kasiyahan. According to Luke chapter 23 verses 44 to 46. It was now about the 6th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Sa madaling wika, nasiyahan na ang Panginoong Hesus sa ipinapagawa sa kanya ng Amang nasa langit. At ano po yun? Ang ipagpatuloy ng mga alagad ang mga nasimulan ni Jesus. Ipangaral ang mabuting balita na galing sa ating Panginoon. Kaya sa panahon ng pagninilay, maranasan natin ang dakilang pag-ibig ni Jesus, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating napagnilayan, maranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos upang tayo ay Kanyang minamahal. Kaya mga katuwang, mga ka-prayer partner, dito tayo magko-conclude sa mensahe nito. Nawa po ay mabusog ang lahat sa napagnilayan ngayong linggong ito. Kaya sa panahon ng Semana Santa, sama-sama po nating balikan ang mga pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo sa ikatutubos ng buong daigdig. Sariwain ang kanyang naranasan, at sa krus na kanyang tiniis, lahat po tayo ay may pagkakataong magbalik loob sa ating buhay na Diyos. Kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang, sariwain natin ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus upang ang buong daigdig ay Kanyang tinubos
mula sa kasalanan. Maranasan natin ang kanyang dusa sa landas ng pagdurusa. Sama-sama natin magbalik tanaw sa mga pinagdaanan ng ating Panginoon sa ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Taas ang ating mga kamay, pikit ang ating mga mata, yapo ang inyong mga ulo, at damhin natin at pagnilayan ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dusa sa krus ng Kalbaryo. Lulog.
tunay nga Panginoon. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, at katuwang. Dumulog tayo sa ating Panginoon. Kayo mga nakatunghay sa special presentation na ito sa programa ng God's Healing Message. Magkaisa tayong manalangin ng may kababaang loob sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Amang nasa langit, salamat sa mensahe at kapahayagan tungkol sa mga salita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Magsilbing aral po ang mga binigkas ni Jesus tungkol sa pagpapatawad, kaligtasan, pagmamahal, hapis, pagdurusa, tagumpay, at kasiyahan. Naway may tanim sa puso ng bawat isa ang lahat. Sino mang may karamdaman o sakit na nasa balik ng karamdaman, Panginoon, abutin mo po na mapagpagaling na kamay. At sa gayon, Panginoon, maranas nila ang iyong awa, habag at pag-asa sa bawat isa sa kanila. At maranasan po, Panginoon, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang katapatan. Kaya naman, sa oras na ito, alay namin sa iyo ang taus-puso naming pasasalamat sa kabutihan mo, sa kabanalan mo, at sa lahat ng iyong walang tigil na pag-ibig at pagkakaisa ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bawat tagapanood ng mensaheng ito at pamusog dawa sa kanila ang kanilang isip, puso at kalooban upang patuloy silang maranasan ang walang tigil mong himala, walang tigil na tanda, walang tigil na kababalaghan, walang tigil mong kapangyarihan, at higit sa lahat, walang tigil na biyaya at pagpapalang. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Sa iyo po namin binabalik ang kapurihan at kalwalatian magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa special Holy Week presentation ng God's Healing Message. Nawa, patuloy tayong samahan, gabayan at ingatan ng Panginoon sa pagbubulay-bulay, at asahan natin na sa araw ng pagkabuhay, panibagong sigla at panibagong lakas ang ating mararanasan. At sa pagbabalik ng aming mga outreaches sa darating na April 21, panibagong himala ang maranasan sa bawat dako na pupuntahan ng inyong lingkod. At tawa, patuloy tayong samahan, ingatan at gabayan ang ating
po si Brother in America, Cyber Evangelizer, dito po sa Kapakayagan TV at UGC. Isang makabuluhang mahal na araw ang aking pong pagmamahal sa inyo, kapatid, friendship, ka-prayer partner, ka-UGC, katuwa. Tulad ng iyong mga pangako, salita mo'y wagas at totoo. Higit